Halatang-halata po ang mga galawan, ng mga galit kay Marcos, ayaw kay Marcos, na alam naman natin ang dahilan kung bakit. Abay, nung hindi po makakuha ng temporary restraining order para ipatigil ang Kongreso at Committee on Justice sa impeachment ni Sara Duterte, Vice President. Aba ngayon ay ang pinapuputok ay pagpapalit ng liderato ng Kamara. Para bang ang ibig sabihin, gustong palitan, may nagpaplanong palitan, ikudita si Speaker D. Faustino D, ang ating kasalukuyang Speaker of the House. Para nga naman, pag natanggal ang Speaker, magkakaroon ng reshuffle, magkakaroon ng pagpapalit-palit, mapapalitan si Kong Luistro ng Batangas 2nd District bilang chairman ng Committee on Justice at iba pang mga regodon. Yun ang galawan ngayon. Siyempre, walang aamin dyan. Lahat yan magdi-deny, sasabihin hindi totoo yan. Siyempre, wala pong aamin kasi pag may umamin, ay alam nilang malaki ang damage. So, tayo naman at ang inyong lingkod, nagbabalita lang tayo sa haba na po ng aking karanasan sa pagbabalita, yung mga ganyang inside story, mga lehitimong istorya na pwedeng mangyari o hindi pwedeng mangyari, kailangan nating iparating sa inyo. Nagkakasunod-sunod. Kasi nung nakapile pa lang, nagpetisyon pa lang sila for TRO sa Supreme Court. Yung mga abogado ni Sara Duterte, wala pong pumuputok na kodita Wala pong pinapuputok na pagpapalit ng liderato ng Kongreso Okay? Pero ngayong bigo sila dahil hindi nakuha ang TRO, hindi pinatitigil ng Supreme Court ang Kongreso. Pinagkukomento lang, pinasasagot lang sa petisyon, normal lang po yun. Aba ngayon, yan ay yung pinalalabas nila. Dismayado sila sa Speaker. Lalo na ngayon, after po na mag-utos ang Supreme Court na magkomento ang Kongreso doon sa petisyon ng kampo ni Sara, ang sabi ni Speaker, tuloy ang hearing, tuloy ang Justice Committee sa Tuesday, April 14, habang kanilang pinaghahanda ng pagsagot doon sa komento na gustong makuha at marinig, mabasa ng Supreme Court. Yung komento na kanilang paninindigan na mayroon jurisdiksyon, may karapatan at obligasyon ang Kongreso at ang Committee on Justice under 1987 Constitution na ang Kongreso ang talagang unang pagdadaanan ng proseso ng impeachment laban sa mga impeachable official. Ayun po yun. Okay? So dahil dyan, iyan na ngayon ang pinapuputok nilang balita. Dahil merong ilang, alam mo na, meron din ilang mga political party sa Kongreso na hindi masyadong masaya dahil sa reformang ginawa ni Pangulong Marcos at saka ni Speaker D na kontrolin ang mga project ng politiko dahil nga sa pinagdududahan na ang proponent ng mga project ay isinasabit sa graft and corruption flood control scam. Kaya yung dating maluwag na pag-identify ng project, pagbibigay ng budget ng Executive Department sa mga congressman at senador, madaling-madali nung araw, ngayon naghigpit na. Kaya umaaray yung mga ibang politiko. At yun ang gustong samantalahin ng mga taong pabor kay Duterte o kay Sara Duterte, na ang kanilang tingin ang magiging proteksyon lang ni Sara sa Kongreso, palitan ang Speaker of the House at palitan ang Chairman ng Committee on Justice. Ayun, kudita, pero hindi po mangyayari. Sa ngayon, kontrolado pa rin po ni Speaker D, base sa mga report na lumalabas, ang mga political party at majority at hindi magpapagamit sila. Nababanggit na naman, bakit kaya? Bakit kaya? Inuulit ko. Nababanggit na naman si Gloria Macapagal Arroyo, dating Pangulo, dating Vice President, dating Speaker, na siya daw ang pwedeng ipalit or ilalagay ng mga gustong magpatalsik kay D. Wow! Alam niyo kung bakit? Sagutin ko na rin. Kasi si Gloria Macapagal Arroyo sanay sa ganyan.
Di ba kung yung mga gunita nung Duterte administration, ang speaker noon ay si Pantaleon Alvarez ng Davao. Kinudita ng mga congressman. Ang inilagay nila, yun ay araw pa ng SONA, kaya nabitin yung SONA ni Duterte. During SONA day, biglang nagkudita sa Kongreso, pinatatalsik, nag-aagawan sa mikropono yung kampo ni Pantaleon Alvarez at ni Gloria Macapagal Arroyo. Habang nagsasalita na si Gloria, walang mikropono dahil pinatay ng mga staff ni Alvarez ng mga panahon yun. Magulo yun. Magsusona ang Pangulo, nalit ng halos isang oras eh. Nandun na ang Pangulo, si Digong sa PLLO, hindi siya makapunta ng session hall kasi nakakagulo yung mga congressman dahil inagaw ng kampo ni Gloria Macapagal Arroyo kay Pantaleon Alvarez, ang liderato. Totoo yan, hindi yan fake news. So ngayon, ayan na naman. Ang tanong, magpapagamit na naman ba si Gloria? Siya ba ang may idea nito? O talaga bang yan ang kanyang style? Mang-agaw ng liderato ng Kongreso? Aba, tinatanong ko lang. Kasi ngayon, pinalulutang nila dahil alam ng tao, alam ng ibang congressman, malapit si Gloria Macapagal Arroyo kay Duterte. Mula nang ito ay malayo kay Pangulong Marcos. Kung yung mago dito ng unang taon, 2022, 2023, laging kasama ni Pangulong Marcos sa kanyang mga biyahe sa abroad at ipinapakilala pa si Gloria Macapagal Arroyo bilang kongresista, bilang dating speaker at parang advisor pa ng Pangulo. Pero nung may something, may mga ibang na-discover ang Malacanang, dahan-dahan siyang nilaglag, dahan-dahan siyang iniwan, dahan-dahan siya hanggang sa hindi na siya kinukonsulta, hindi na siya sinasali, hindi na siya kasama sa mga travel. At dahil doon, bigla siyang Duterte na hanggang doon sa mga committee hearing sa Kongreso, ipinagtatanggol ni Gloria si Sara Duterte. So, yun po yun. So, kung si Gloria ay ginagamit o nagpagamit, more or less yun ang dahilan. Pero tingnan natin, kaya bang gibain ng mga congressman dahil lang sa issue ng impeachment? Si Speaker D. Dahil ngayon po ay nanindigan si Speaker D, tuloy ang Justice Committee. Hindi pwedeng mag-stop yan. Sa Tuesday na po ang matinding hearing dahil darating po ang mga inimbitahan, sinupwena ang mga inimbitahan or personalidad at sigurado kung darating. Ayan, ha? So, inuulit ko, after hindi makakuha ng TRO sa Supreme Court, ngayon gusto lang palitan nila ang Speaker of the House. Talagang puro personal ang galawan. Ayaw man aminin, siguradong i-deny, pero basang-basa, kitang-kita ng mga matitinong Pilipino at ng channel na ito ang inyong mga galaw. Okay? Huwag magalit, pero sanay na tayo dyan. Kung magalit kayo, totoo. Pag napikon kayo, totoo. Huwag na kayong magkunwari. Humarap na lang kasi. Kung walang kasalanan, kayang ipagtanggol ang sarili sa lahat ng oras at pagkakataon. Pero kung guilty, baka kaya nagpapanik, opinion lang po yan.